Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, humihingi po kami sa iyo ng tulong sa umagang ito. Bigyan mo kami ng pangunawa mula sa iyong mga banal na kasulatan, sa iyong mga banal na salita. Hinihingi po namin na ang iyong salita ay mailagay at maitanim sa aming puso. Maging liwanag sa aming mga paa. Maintindihan namin kung gaano kadakila ang pagtatagumpay ng Panginoong Hesukristo. Na walang puwersa ng kadiliman o gawa ng dyablo ang magiging mas higit sa mga gawa ng Panginoong Hesukristo. Kami po ay sumasampalataya at tulungan mo po ang aming kahinaan ng pananampalataya. Hawakan mo ang aming isip at puso hanggang sa matapos ang pagmamahayag ng iyong salita mula sa Ebanghelyo ni Mateo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at patuloy mo kaming linisin sa pamagitan ng iyong katotohanan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating tekstong babasahin ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 8 verse 28 hanggang 34. At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihang ng mga demonyo na nagsilabas sa mga libingan, na totoong mababangis na anupat sino may walang makapagdadaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisigaw na nagsasabi, "Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan?" Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipang inahain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, "Kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparoon kayo." At sila ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At nangapadaluhong sa bangin, at narito ang buong kawan ng mga baboy ay nangapaduluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus. At pagkakita nila sa kanya, ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang kapamahalaan ng hari sa mga diablo. Ang pangyayaring ito ng pagpapalayas ng Panginoong Hesukristo na masamang espiritu sa lupain ng mga Gadareno ay mababasa din natin sa Mark chapter 5 verse 1 hanggang 20 at sa Lucas chapter 8 verse 26 hanggang 39. Matapos ipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pagpapatahimik ng mabagsik na bagyo sa dagat, at yun ang ipinangaral sa atin noong nakaraang linggo, nakarating sila sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno. Marahil ay hindi pa lubos na napoproseso ng mga alagad ang kanilang nasaksihan sa laot, nang bigla silang salubungin ng isang nakakatakot na pangyayari. Pag binasa mo yan sa Marcos at Lucas, pagkasadsad ng kanilang bangka sa tabing dagat, ay sinalubong sila kaagad ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Kung kaya't hindi pa nila lubos na napoproseso ang kanilang nasaksihan. Sa katotohanan lamang, kung babalikan natin yung huling talata sa nakaraan, sa verse 27, ay meron pang isang
tanong na hindi pa nasagot sa kanila, na anong klaseng tao ito na kahit ang mga dagat at alon at ang hangin ay nakikinig sa kanya. Sinabi ni Mateo, sinalubong siya ng dalawang inaalihang ng mga demonyo na nagsilabas sa mga libingan na totoong mababangis. Kapag sinabing inaalihan ng mga demonyo, ito ay nangangahulugan na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan at paghahari ng masamang espiritu. Hindi na nila kontrolado ang kanilang sarili. Ang kanilang isip, kilos at buhay ay lubusang inaalipin na ng kapangyarihan ng dyablo. Kung ihahambing natin yung sulat ni Mateo sa mga salaysay ni Marcos at Lucas, mapapansin natin na ayon kay Mateo, dalawang lalaki ang inaalihan ng demonyo ang sumalubong sa Panginoong Hesus. Samantalang sa sulat ni Marcos at Lucas, ang kanilang isinulat ay iisa lamang sapagkat ito lang ang kanilang binigyan ng pansin. Hindi ito isang contradiction, kundi magkaiba dahil magkaiba ang diin ng bawat sumulat, at si Mateo ang kanyang pinapatungkulan dito ay ang lubos na kapangyarihan ni Kristo bilang hari. Hindi naman sinabi nila Marcos at Lucas na iisa lang talaga ang nandoon. Sa halip, itinuon nila ang kanilang salaysay sa lalaking higit na kilala dahil marahil sa tindi ng kanyang kalagayan. Ayon sa Marcos chapter 5 verse 9, nang tinanong ng Panginoong Jesucristo ang demonyo kung anong pangalan mo, sinabi ng demonyo, Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat kami ay marami. Ang salitang lehiyon ay tumutukoy sa isang unit ng hukbong Romano na maaaring binubuo ng humigit kumulang 5,000 hanggang 6,000 sundalo. Isipin mo kung isang lehiyon ng demonyo ang napunta dun sa isa, ay halos 5,000 hanggang 6,000 demonyo ang nakatira doon sa tao. Hindi ito nangangahulugang eksaktong ganoong karaming demonyo ang nasa kanya, marahil, kundi pinapakita nito ang napakarami at napakalakas na puwersang sumakop sa taong iyon. Dahil dito, higit nating nauunawaan ang sinabi ni Mateo na sino may walang makapagdadaan sa daang yaon. Inilarawan ni Marcos ang pambihirang kalagayan ng lalaking ito. Sa Mark chapter 5 verse 3 to 5, madalas siyang ginagapos ng mga damal o ng mga kadena at mga tanikala, fetters, at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbali-bali ang mga damal, ang mga kadena, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya, at palagi sa gabi't araw ay nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. Idinagdag naman ni Lucas sa Luke 8 verse 27 na matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi tumitira na lang sa mga libingan. Makikita rito, mga kapatid, ang lubos na pagkawasak ng taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Sinisira ng dyablo ang kanyang isip, ang kanyang dangal, ang kanyang katawan, pati ang kanyang ugnayan sa lipunan. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesukristo na bago ang buong tagpo, ang dating kinatatakutan ng lahat ay humaharap ngayon sa isa na higit na makapangyarihan sa lahat ng hukbo ng kadiliman. Ang mensahe ngayon ay may 2 punto. Una, paano kinikilala ng mga dyablo ang Panginoong Hesukristo? Pangalawa, paano ipinamalas ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang kapangyarihan? At diyan, mababalangkas ang ating pangangaral ngayong umaga. Unang punto, ang pagkilala ng mga demonyo sa Panginoon. Nabanggit na natin sa verse 28 ang tindi ng kalagayan ng 2 lalaking inaalihan ng mga demonyo. Dahil sa kanilang kabangisan, sino may walang makadadaan sa daang iyaon. Ang mga taong dating kinakatakutan ng buong lugar ay ngayon ay unang humaharap sa Panginoong Hesukristo.
Sinabi ni Matthew sa verse 29, sila'y nagsisigaw at nagsabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka ba upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Bakit sila sumisigaw? Kung babasahin natin sa salaysay ni Marcos para makita natin yung mas malaking larawan, makikita natin ang buong tagpo sa Mark chapter 5. At pagkatanaw niya sa malayo, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag akong pahirapan. Ang binasa ko ay nasa Mark 5 verse 7. Ang kanilang pagsigaw ay hindi bunga ng galit o paghahamon sa Panginoong Hesukristo. Maliwanag nang siya'y tumakbo at sinalubong ang ating Panginoong Hesukristo, tumakbo siya upang sumamba. Ito ay sigaw ng takot. Ang mga demonyo ay hindi lumalapit upang makipaglaban kay Kristo, kundi upang mamanhik sa Kanya. Batid nila na ang nasa harapan nila ay hindi isang ordinaryong tao, kundi ang hari na may ganap na kapamahalaan sa kanila. Obserbahan natin ang tatlong bagay na kinilala ng mga demonyo tungkol sa Panginoong Hesukristo. Una, kinilala ng mga demonyo ang Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos. Ano ang pakialam namin sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? O ano ang aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Hindi na nangangailangan ng pagpapakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa buong puwersa ng kadiliman. Ito ang sagot sa tanong ng mga alagad na sa kanilang pagtataka sa verse 27, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa Kanya? Ito marahil ang dahilan kung bakit halos walang transition ang salaysay ni Mateo mula sa himala ng pagpapatahimik sa dagat papunta sa paghaharap na ito, at hindi pa lubos na nauunawaan ng mga alagad ay agad na kinikilala na ng mga demonyo. Yung hindi pa maunawaan ng mga alagad ay hindi na kailangan ipaliwanag sa mga demonyong ito. Habang ang mga alagad ay nagtatanong sa kanilang isip kung sino si Jesus, ang mga demonyo ay walang pag-aalinlangan sa kanyang pagkakakilanlan. Alam nilang siya ang anak ng Diyos na may banal na otoridad. Dahil sa katungkulang ito, alam din ng mga dyablo na wala silang magagawa kung anuman ang pakay ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Kaya't ang tanong nila ay may pangamba. Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Ang diwa nito ay ano? Ano ang nais mong gawin sa amin? O ano ang karapatan naming pumutol sa iyo? Alam nilang wala silang kapangyarihang hadlangan ang anumang utos ng anak ng Diyos. Alam nilang isang araw haharap sila kay Kristo. Kaya't ang tanong nila, bakit nakatayo ka na sa harap namin? Ano ang gagawin mo sa amin? Pangalawa, kinilala ng mga demonyo ang Panginoong Hesukristo bilang hukom. Sinabi nila, pag naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Ipinakikita ng pahayag na ito na alam ng mga demonyo ang katotohanan tungkol sa huling paghukom. Kahit ang dyablo hindi niya tinatanggi na isang araw haharap tayong lahat sa Diyos. Alam nilang may itinakdang panahon ng kanilang walang hanggang kaparusahan. Hindi sila nag-aalinlangan sa magiging wakas nila. Higit pa rito, alam nila na walang ibang hahatol sa kanila maliban si Hesukristo. Ang kinakatakutan nila ay hindi lamang ang kaparusahan, kundi ang hukom na nasa harapan nila. Kaya nang makita nila si Jesus, ang una nilang naisip, baka dumating na ang oras ng kanilang paghahatol. Alam mo, mabuti pa minsan ng mga dyablo. Alam nilang isang araw haharap sila sa Diyos, kaya't kailangan nilang gumawa ng maraming kasamaan.
Ang mga Kristiyano, alam nilang haharap sila sa Diyos. Pero hindi sila nagmamadali na gumawa ng maraming kabutihan at paglilingkod sa Diyos. Panghuli, kinilala nila ang ganap na kapamahalaan ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Verse 30 hanggang verse 31. Dahil alam nila na wala silang kapangyarihang labanan ang Panginoon, hindi na sila nakipag-away, kundi nakiusap. Sinabi ni Mateo sa verse 31, at pinamanhik nila siya na nagsasabi, kung kami iyong palalayasin, ay papagparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. Mahalagang pansinin na hindi sila kumilos ng walang pahintulot ni Kristo. Ang mga demonyo ay nakapamamanhik lamang, nakikiusap lamang sila kay Kristo. At consistent dyan yung kwento ni Job sa lumang tipan. Ni kahit si Satanas, hindi niya pinakailaman si Job, maliban na siya ay humingi ng pahintulot sa Diyos. At isa pa'y, makita natin yan sa pagsubok kay Apostol Pedro na siya ay nagpaalam muna sa Panginoong Hesukristo bago siya gumawa ng pagsubok, ng pagtukso kay Pedro. Sinabi ng Panginoon kay Simon, 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 hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligay na parang trigo. Dito makikita natin ito na kahit ang mga demonyo ay hindi makakakilos ng walang kapahintulutan ni Kristo. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihang magpasya. Ipinakikita nito na maging ang kaharian ng kadiliman ay nasa ilalim ng dakilang paghahari ng hari. Pero huwag nating isipin na si Kristo ang ministro ng kasamaan. Ipinaliliwanag lamang sa atin ito ang lawak ng soberanyang paghahari ng Diyos. Ngayon, kung papansinin niyo, walang mali sa pagkilala ng mga demonyo sa Panginoong Hesukristo. Sa katotohanan lamang kung pag-iisipan mo, mukhang mas mabuti pa nga yung pagkakilala nila kay Kristo kaysa sa maraming nagpapakilalang Kristiyano sa panahon natin. Kinilala nila si Hesukristo bilang anak ng Diyos, kinilala nila si Hesukristo bilang huhukom sa kanila, at alam nila na hindi sila dapat kumilos ng anuman maliban na sila'y pahintulutan ng Panginoong Hesus. Gayon pa man, huwag nating isipin na dahil tama ang kanilang pagkilala kay Kristo ay mabuti na sila. Tama ang kanilang theology tungkol sa pagkatao at kapamahalaan ni Kristo. Ngunit nananatili silang kaaway ng Diyos. Obserbahan mo, bakit nila hiniling na makapasok sa mga baboy? Sa dami ng pwedeng puntahan, bakit sa baboy sila pumunta? Hindi direktang ipinaliwanag ni Mateo ang motibo ng mga demonyo. Hindi natin nabasa. Gayunman, maaari tayong magpalagay batay sa mga naging bunga nito. Ano ang naging resulta na ang mga demonyo pumasok sa mga baboy? Una, nagdulot ito ng pagkawasak sa kabuhayan ng mga taga-Gadara. Ating pag-uusapan ngayon dito kung legal ba yung ginawa ng mga taga-Galilea na ito na pinagbabawal ang baboy sa batas ni Moises, pero bakit nag-alaga sila ng baboy? Ang pinupunto dito, nang pumasok ang mga demonyo sa mga baboy, ang mga baboy ay nagwala at tumakbo sa bangin at nalunod sa dagat. Isipin mo kung gaanong kalaking pinsala ito sa kabuhayan. Magkano ang kanilang naging puhunan sa pag-aalaga nila ng baboy na hindi na makakabalik sa kanila. Pangalawa, dahil sa ang mga baboy ay namatay, naggalit ang mga tao laban sa Panginoong Hesus. Ginawa ng dyablo ito upang pukawin ang galit ng mga tao laban sa Panginoong Hesukristo. Sa halip na magalak sa paglaya ng mga inaalihan ng demonyo,
Salamat Jesus, makakadaan na kami sa daan na yan sapagkat yung dalawang masamang espiritu, taong inaalihan na masamang espiritu dyan, pinagaling mo na. Dapat magpasalamat sila sa Panginoon sapagkat nawala na yung salot sa kanilang lipunan. Subalit anong ginawa nila? Higit na pinahalagahan ng mga taga-Gadara ang kanilang nawalang kabuhayan. Nagalit sila kay Kristo. Dahil dito, nakiusap silang umalis si Jesus sa kanilang mga lupain. Ito ang isa sa mga pamamaraan ni Satanas. Kapag hindi niya mapipigilan ang kapangyarihan ni Kristo, sisikapin niyang baluktutin ang pananaw ng mga tao upang ang tagapagligtas ang siya pang sisihin sa halip na ang kasamaan ng demonyo. Kaya tama ang sinasabi ni Santiago. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig pa. Pero bawat kilos ng demonyo may nakatagong motibo para ang tao hindi lumapit kay Kristo. Tama ang kanilang sinasabi. Tumatakbo sila ng may pagsigaw, may pangamba, may panginginig. Jesus, huwag mo kaming parusahan. Ayaw nila sa impyerno. Pero hanggat may oras, gagawin nila ang kanilang trabaho na sirain ang imahe ni Kristo sa isip ng mga tao. Kaya nang hinamon ni Santiago ang pananampalataya ng mga Kristiyano, yung inyong pananampalataya dapat magbunga ng gawa. Kasi ang mga dyablo sumasampalataya din at nanginginig pa. Subalit, yung pananampalataya nilang ipinahahayag ay taliwas naman sa kanilang ginagawa. Yan ang unang punto. Pangalawa, ang kapamahalaan ng Panginoong Hesukristo sa mga demonyo. Paano ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan niya sa mga demonyo? Wala nang kailangang patunayan ng Panginoong Hesukristo sa mga demonyong ito. Matagal na nilang kilala ang kanyang kapangyarihan. Sa simula pa lamang ng ministeryo ng Panginoon, nasaksihan na nila ang kanyang ganap na tagumpay laban kay Satanas sa ilang. Hindi siya masusuhulan ng material. Hindi siya masusuhulan ng karangyaan, ng pansariling kaluwalhatian para lang lumayo sa kalooban ng Ama. Matapos mabigo ang lahat ng panunukso ng dyablo, isinulat ni Mateo sa chapter 4 verse 11, iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Kung ang mga banal na anghel ay kusang naglilingkod kay Kristo, gaano pa kaya ang mga anghel na naghihimagsik laban sa Diyos? Itong mga anghel na itinapon mula sa langit at itinakda sa isang walang hanggang kaparusahan. Kaya hindi na sila lumaban sa Kanya. At hindi naman talaga sila makakalaban sa Kanya. Ni maling isipin na si Satanas ay lehitimong kalaban ng Diyos. Mas madali pang isipin na si Satanas ay kalaban ng tao. Pero lumalaban siya sa Diyos, pero hindi siya kapantay ng Diyos. Hindi sila makalalaban bilang kapantay. Hindi sila makakatayo sa harapan ng hari sapagkat si Jesucristo may ganap na kapamahalaan sa kanila. Ang pagpapalayas ng Panginoon sa mga demonyo ay bahagi ng pagpapatunay na dumating na ang kaharian ng Diyos. Mula pa sa simula ng kanyang ministeryo sa 4:17 ng Mateo, kanyang ipinangaral na magsisi kayo at sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya saan man siya magtungo, makikita ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan laban sa sakit, kasalanan at sa mga demonyo. Gaya ng nakita natin sa bahay ni Pedro sa chapter 8 verse 16 na ipinangaral ng nakaraang mga linggo, na pinalayas niya sa isang salita lamang ang masamang espiritu. Dito sa pangyayaring ito sa chapter 8 verse 28 hanggang sa matapos, paano ipinakita ni Jesucristo ang kanyang kapamahalaan? Ito ay sa tatlong paraan. Una,
Ang kanyang kapamahalaan ay banal na kapamahalaan. Hindi lamang nagpapagaling si Jesus ng may sakit, nililinis din niya ang mga taong inaalipin ng demonyo. Ang kanyang paghahari ay naghihiwalay sa banal at sa marumi, sa kaharian ng Diyos at sa kaharian ni Satanas. Sa direktang pagkumpronta kay Satanas, sa paghahari ni Satanas, ipinakita ng Panginoong Jesucristo na ang paghahari ng Diyos ay hindi kagaya sa kahit anumang kaharian. Sa katotohanan lang, hindi lahat ng tao makakapasok dyan. Sapagkat maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa Lucas 11:20, na sinabi niya, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat kung saan naghahari si Kristo, walang lugar ang kapangyarihan ng dyablo. Magkaiba yun. Hindi maaaring maghari si Kristo at maghari si Satanas sa iisang puso ng tao, sa iisang isip ng tao. Hindi maaari. Sapagkat baliktarin natin ang sinasabi sa Luke 11:20. Kung dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos, sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, pinalayas ni Kristo ang mga demonyo sa buhay mo. Sapagkat ang kanyang kapamahalaan ay banal na kapamahalaan. Ang taong nilipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag ay hindi na nararapat pang mamuhay sa kadiliman. Kapag dumating ang hari, ang ibig sabihin nito, dapat ang kaharian ni Satanas ay umatras na. Hindi na sila kailangan mga tuwiran, hindi na kailangan ipaglaban ng kanilang posisyon. Pag nagpakita si Kristo, alam nila na hindi na sila dapat nandoon. Pangalawa, ang kanyang kapamahalaan ay ganap at makapangyayari. Hindi nakipagtalo ang mga demonyo sa Panginoong Jesucristo. Hindi rin nila tinangkang lumaban, sa halip sila ay nakiusap, kung kami iyong palalayasin, ay paroonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At ang tugon ng Panginoon, humayo kayo. Sige. Isang salita lang ang kanyang binigkas. Walang mahabang ritual, wala nang mahaba-habang mga pananalangin, mga palatin-latin. Wala. Simpleng salita, humayo kayo. Wala nang pakikipagbuno, wala nang pakikipagpaligsahan ng kapangyarihan. Sa utos ng hari, agad na sumunod ang lehiyon ng mga dyablo. Ipinakita nito na ang kapangyarihan ni Satanas ay hindi kailanman kapantay ng kapangyarihan ni Kristo. Totoo, ang dyablo ay makapangyarihan. Totoo na hindi malalabanan ng tao ang dyablo na siya lang mag-isa. Subalit, hindi siya kasing kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay isang nilalang lamang. Na kung si Jesucristo ay lumalang ng lahat ng bagay, ay maaaring sabihin din natin na si Jesucristo ang lumalang dun sa anghel na tinatawag na si Lucifer, na kalaunan niya naging demonyo dahil sa kanyang sariling pagpapasya. Kaya si Jesucristo ay may kapamahalaang ganap at makapangyayari. Pangatlo, ang kapamahalaan niya ay para magligtas ng buhay. Bagamat nakiusap ang mga taga-Gadara na umalis si Jesus sa kanilang lupain, dahil sa natakot sila at dahil sa siguro nagalit sila sa pagkawala ng kanilang kabuhayan, hindi niya hinatulan ang mga tao. Hindi niya pinarusahan ang mga tao. Tahimik siyang sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Luke 8:37. Ang kanyang tugon ay umaayon sa layunin ng kanyang pagparito.
Sa Luke 9:53 hanggang 56. Nang minsang tanggihan siya ng isang nayon ng mga Samaritano, iminungkahi ni Santiago at ni Juan na magpababa ng apoy mula sa langit. Sinaway sila ng Panginoon, hindi nyo alam kung anong klaseng espiritu meron kayo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang ipahamak ang buhay ng mga tao, kung hindi upang iligtas sila. Si Jesucristo ay may kapangyarihang magparusa, may kapangyarihang humatol. Ngunit sa kanyang unang pagparito, hindi siya dumating para humatol, dumating siya upang magligtas. Sa totoo lang, kahit ang mga dyablo nakinabang sa layuning yan, kung kaya't hindi sila kaagad pinadala ng Panginoon sa kalaliman, sapagkat may panahon ng paghuhukom. Ang intensyon ng Panginoon dito ay para magligtas. Ang araw ng paghuhukom ay darating, ngunit ang layunin ng kanyang ministeryo noon at hanggang sa ngayon na ipinangangaral ang Ebanghelyo ay upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyang pansin ni Marcos at Lucas ang isa sa dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Mababasa natin sa Luke 8:35, matapos siyang palayain ng Panginoon ang dating mabangis at hindi mapigil ay natagpuan nilang nakaupo sa paanan ni Jesus. Ayan hindi isinali ni Mateo rito sapagkat sa kanyang pagkakasulat na ipahiwatig niya na ang kapamahalaan ni Kristo. Pero sa Ebanghelyo ni Lucas, binigyan niya ng diin ang pagliligtas ni Kristo. Nakita nila yung tao na nilabasan ng mga demonyo na nakaupo. May damit at matino na ang kanyang bait. Ang dating alipin ng mga demonyo ay naging disipulo ni Kristo. At nang hilingin niyang sumama sa Panginoon, sa verse 39, sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka sa iyong bahay. Ipahayag mo kung gaano kadakila ang dakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya'y yumaon ng kanilang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. Di mo napansin, no? Hindi nga nila tinanggap si Jesucristo personal sa kanilang bayan. Subalit ang mensahe ni Kristo nakarating pa rin sa bayang yun. Sa pamamagitan ng taong pinalaya mula sa kapangyarihan ni Satanas na nagpatotoo dun sa bayan kung saan hindi tinanggap si Kristo. Yan yung mga galaw na hindi napag-iisipan ng dyablo. Talagang hindi maiisahan ng tao ang Diyos. At hindi maiisahan ng dyablo ang Diyos. Sapagkat ito ang tunay na layunin ng kapamahalaan ni Kristo. Hindi lamang upang palayasin ang mga demonyo, kung hindi upang palayain ang mga tao mula sa paghahari ng kasalanan. Upang sila'y maging lingkod ng Diyos. At gawin silang saksi ng kanilang biyaya. Ang dating kinatatakutan ng buong bayan ay naging tagapagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Anong kapamahalaan ni Kristo? Kapamahalaang banal, kapamahalaang ganap at makapangyayari, at kapamahalaang nagliligtas. Anong pangwakas na panawagan? Ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo laban sa mga demonyo sa lupain ng mga Gadareno ay paunang pagpapakita lamang ng kanyang ganap na pagtatagumpay laban kay Satanas. Ang bawat demonyong kanyang pinalayas ay patunay na dumating na ang kaharian ng Diyos at nagsisimula ng gumuho ang paghahari ng kaaway. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus. Sa John 12:31, ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin sa akin din. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang kamatayan sa krus. Sa paningin ng sanlibutan, ang krus ay tila naging tagumpay ni Satanas.
Kung kaya't ang pangangaral ng krus ni Kristo hanggang sa araw na ito ay kahangalan. Ito pa rin ay nagsisilbing mahirap na pagsubok sa lahat na nagpapakilalang Kristiyano. Limutin mo ang iyong sarili at pasanin mo ang krus. Sapagkat sa paningin ng sanlibutan, ang krus ni Kristo ay pagkatalo at ito'y tagumpay ng dyablo. Ngunit sa katotohanan, doon isinagawa ni Kristo ang tiyak na tagumpay laban sa kasalanan. Sa krus ni Kristo, pinatay ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ang kamatayan mismo. Doon winasak ni Kristo ang paghahari ni Satanas. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, nahatulan ang prinsipe ng sanlibutang ito at nagbukas ng daan ng kaligtasan para sa lahat ng sasampalataya sa kanya. Mananatili ang krus ni Kristo na pinakadakilang bagay sa lahat ng gawa ng Panginoon. Madali para sa Panginoon na magbigay buhay sapagkat siya ay Diyos. Pero isipin mo, ang Diyos na nagbibigay buhay ay mamatay para sa tao. Iyan ay kahanga-hanga sa lahat ng mga gawa ni Kristo. Subalit ang ating tugon kay Kristo ay magpapakita kung saan tayo tunay nakatayo. Huwag nating tularan ang mga taga-Gadara. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng hari. Tinulungan ni Kristo na maalis ang kanilang pangamba dun sa daan na kanilang dinadaanan. Isipin mo, nilinis ni Kristo yung mga salot sa kalsada, si Kristo pa yung masama. Ngunit sa halip na tanggapin siya, nakiusap silang umalis ka na lang dito sa lugar namin. Kasi mas pinapahalaga nila yung kanilang mga baboy kaysa sa paglaya ng 2 taong inaalipin ng demonyo. Ganyan naman hanggang sa panahon natin ngayon eh. Mas pinoprotektahan ng nakararami yung kanilang mga negosyo kaysa kung bibilangin nila ilang mahirap ang naihaon nila sa kahirapan. Iisipin ng gobyerno kung ilan ang kanilang matitipid kaysa kung ilang adik ang kanilang naiahon sa pagka-adik. Mga kapatid, walang pera ang sasapat sa kaligtasan ng buhay ng isang tao. Dito man sa lupang ito, ay di lalong higit sa kabilang buhay. Sinabi ng Panginoon, anong mapapala ng tao kung mapa sa kanya ang buong sanlibutan at ipapahamak naman ito ang kanyang kaluluwa? Anong ipapalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Itong mga taga-Gadara, mas pinahalagahan nila ang kanilang hanap buhay kaysa pasalamatan si Kristo. At ito isang nakakabahala pag-isipan nyo to mga kapatid. Ito'y isang babala na hindi na kailangan pang alihan ng demonyo ang isang tao para tanggihan si Kristo. Hindi kailangang manahan sa iyo si Satanas para tanggihan mo si Kristo. Minsan mabuti pa ngayong may dyablo, mabilis magpakumbaba. At nakita natin dito, saan ba lumipat yung masasamang espiritu? Sa baboy? Di ba sa baboy? Hindi naman sa mga taga-Gadara eh. Sapagkat di sila pinayagan doon ni Kristo. Bakit? Sapagkat likas na ang makasalanang puso ng tao para tumanggi kay Kristo. Sapat na ang pag-ibig mo sa sanlibutan para huwag papasukin si Kristo sa iyong buhay. At huwag mong sisihin si Satanas dyan. Sapat na yung takot mo kung bakit hindi ka maniniwala sa Kanya. Sapat na yung pag-iisip mo sa sarili mong kapakanan kung bakit hindi mo papasanin ang krus ni Kristo. Sapat na yun. Hindi na kailangan manahan sa iyo ang masasamang espiritu para tanggihan mo ang Panginoon ng lahat. Kagaya ng nakita natin dito.
Sa isang diwa, mukhang higit pang bulag ang mga taong ito kaysa sa mga demonyo. Kinilala ng mga demonyo na si Jesus ang anak ng Diyos. Nanginig sila sa harap ng kanyang kapamahalaan at wala silang nagawa kundi sumunod sa kanyang utos. Ngunit ang mga taga-Gadara, bagamat nasaksihan ng kanyang kapangyarihan at awa, ay tumangging tanggapin ang kanyang presensya. Huwag nating tularan ang mga taong ito. Lalo't nakikita mo na inaayos ng Panginoon ang paligid mo. Kung hindi mo pa nararanasan na inaayos ng Panginoon ang buhay mo, baka yung kasama mo sa bahay, inaayos ng Diyos ang buhay niya. Yung kapatiran mo na akala mo hindi maglilingkod sa Diyos, naglilingkod na sa Diyos, huwag mong tanggihan ang Panginoon. Magpasakop ka sa kanyang paghahari. Baka yung akala mong hindi maliligtas, nagsisimula ng humakbang sa pananampalataya, ikaw tumatanggi ka pa rin sa Panginoon. Huwag, mga kapatid. Hindi sapat na tama ang doktrina natin kung sino si Jesus. Maging ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagkilala sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagkadiyos, kung hindi sa pagpapasakop sa kanyang paghahari. Sa kabilang dako, tignan natin yung taong pinalaya ng Panginoon. Ang dating mabangis ay naging maamo. Ang dating hubad ay nabihisan at ang dating wala sa katinuan ay naging matino ang pag-iisip. Ang dating kinakatakutan ng buong bayan dahil sa kanyang pagiging mabangis, mapanakit, palaaway, pagiging magulo, ay naging tagapagpahayag na siya ng biyaya ng Diyos. At nang hilingin niyang sumama kay Kristo, sinabi ng Panginoon, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Diyos. Maaaring hindi welcome sa bahay ng marami sa inyo ang Bible study, sapagkat may mga kabag-anak kayo doon na hindi tatanggap sa Panginoon. Hindi na pupunta ang Panginoon doon, kasi nandun ka na. Darating din ng Panginoon panahon na sa pamamagitan ng paggamit niya sa iyo, makakarating din ang Panginoon doon. Kikita mo, pinauna niya yung taong kinakatakutan ng lahat. So hindi siya pinapasok sa bayan, pero nakauwi yung isang inaalihan ng masamang espiritu. At yun na nagpatotoo para kay Kristo. Yung taong yun na hindi nyo pinapasok, yun ang bumago sa buhay ko. Yung Kristo na hindi nyo tinatanggap at ayaw nyong paniwalaan, yun ang dahilan kung bakit ako nakatayo sa harapan nyo. Yan ang patotoo ng taong ito. Hindi niya siya kinilala sapagkat mas mahalaga sa inyo yung hanap buhay nyo na babuyan. Eto, nakadamit na ako. Hindi na ako magwawala. Matino na ang pag-iisip ko. Hindi na ako mananakit. Bakit? Sapagkat pinalaya ako ni Kristo. Ito rin ang bunga ng tunay na kaligtasan. Ang taong pinalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ni Satanas ay binibigyan niya ng bagong buhay. Binabago niya ang puso. Binabago niya ang isipan. At ang resulta nito ay pagbabago ng pamumuhay. Yan ang pagsaksi para kay Kristo. Hindi niya tinuruan ng tao, ganito ang sasabihin mo. Ito yung step 1, step 2, step 3, paano mag-witness. Napakasimple lang. Sabihin mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Anong naranasan mo kay Kristo? Ang Kristiyano, aral ng Biblia, pero makikita mo yung buhay, wala namang ginagawa ang Diyos sa kanya. Anong klaseng patotoo yun? Pero kung may nakita ka talaga. Kung may narinig ka talaga at may naranasan ka talaga, in fact, may binago sa iyo ang Panginoon, sapat na yan para sabihin mo,
Kailangan nyo si Kristo. At kung may tanong sila na hindi mo masagot, ganito lang ang sasabihin mo, kagaya ng sinasabi ng mga alagad, halika, tignan mo. Sumama ka sa akin, makikita mo. So far, ang sinasabi ko lang sa iyo, yun nangyari sa akin. Pero kung marami kang tanong, halika, sumama ka sa akin. Come and see. Ang tunay na nakalaya kay Kristo ay hindi na mabubuhay para sa kanyang sarili, kung hindi nabubuhay upang ihayag ang kamanghamanghang gawa ng Diyos. Kaya't ang tanong sa ating lahat ay hindi lamang kilala mo ba si Jesus? Sapagkat kahit ang dyablo kilala si Jesus. Tama ba ang doktrina mo? O kahit ang dyablo, tama rin ang doktrina. Ang higit na mahalagang tanong, nagpapasakop ka ba sa kanyang paghahari? Sapagkat ang sino mang nagpapasakop sa paghahari ni Kristo ay hindi na alipin sa kaharian ni Satanas. Sinabi ni Santiago, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Alam mo bakit ang makasalanan hindi makakalaban sa diablo? Alipin siya ng diablo. Hawak siya sa leeg. Ang pakikipaglaban sa diablo ay unang ebidensya na hindi ka sa diablo, kaya nga lumalaban ka. Kaya nga tinatanggihan mo. Kaya nga humihiwalay, kaya nga ayaw mo kasi hindi kayo parehas. At naging iba ito nang tinuruan tayong magpasakop sa Diyos. Sa pamamagitan ng daliri ni Kristo, nagpalaya siya ng masasamang espiritu at dumating ang kaharian ng Diyos. Nang inilagay niya ang kanyang banal na espiritu sa ating mga puso, ay natuto tayong lumakad sa kanyang mga panuntunan. Ang pusong ito ay hindi para sa sanlibutan. Si Jesucristo ang hari ng ating puso. Ngayon ay panahon pa ng biyaya. Ang hari na may kapangyarihing patahimikin ang bagyo at magpalayas ng mga demonyo at magtagumpay sa krus ay siya ring hari na tumatawag sa makasalanan upang lumapit sa Kanya. Huwag natin siyang itaboy. Huwag natin siyang bigyan ng... Hindi natin siya pinapahalagahan kasi napakasimple at napakadali ng Ebanghelyo. Kaya't ipagpapabukas-bukas natin ang pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Buti pa ang diablo, alam niya na hindi niya hawak ang oras niya. Hindi mo rin hawak ang oras mo. Siya nagsasabi sa iyo na bukas buhay ka pa. Hindi ba dapat ang oras at ang araw na ito ay ibigay mo lahat kay Kristo? At kung bukas ay mabubuhay ka pa, hindi mo alam kung sa makalawa buhay ka pa. Kaya kung mabuhay ka pa bukas, ibuhay mo na rin yan kay Kristo. Sapagkat hindi mo alam ang iyong bukas. Tayo ay magsisi sa mga kasalanan na tinatawag na tayo ng Diyos na bitawan na yan, talikuran na yan. Lalong higit na ang mga resulta nito ay nakikita na natin sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Yung pagtawag sa atin na seryosohin na ang pananampalataya, ngayon na yun. At ipahayag natin sa iba ang mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Si Jesucristo ang hari. Kahit pa ng mga diablo nagre-rebelde sa Kanya. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Sinasamba ka namin. Tunay kang makapangyarihan. Tunay kang mabiyaya. Tunay kang malakas. At tunay kang kamangha-mangha. Sinasamba ka namin. Bigyan mo ang aming puso ng tunay na pagpapakumbaba at pagpapasakop
at pagmamahal. At huwag mong hayaan na ang pananampalataya namin ito ay maging kagaya lang ng pananampalataya ng mga dyablo. Nabasa namin na mas mabilis pa nga ang mga demonyo na kumilala kay Kristo. Subalit, hindi sila magpapasakop sa iyo. Susunod sila para sa kanilang pangangailangan. Susunod sila para huwag maparusahan. Ngayon, tinatawag mo kami. Tinatawag mo kami sa pagmamahal. Naibigin ka namin ng buong puso, isip at lakas upang sampalatayanan ka namin sa lahat ng iyong mga gawa. Panginoon, kung ano man po ang pagkukulang pa namin sa iyo, ay nawa itinuro mo sa amin at habang kami lumalakad ay napaglilinaw ang hakbang na dapat naming hakbangin. Linisin mo kami at patawarin mo kami at tulungan mo kaming mabuhay sa pananampalataya. At tulungan mo, Panginoon, na kami patuloy na makipaglabang masikap sa aming pagsunod kay Kristo sapagkat hindi kami nakikipaglaban sa laman at dugo. Totoo ang labang espiritual sapagkat totoo ang aming tagapagligtas. At merong espiritu ng kasamaan na gumagawa sa sanlibutan ito na bumubulag sa isip ng mga tao. Gawin mo kaming tapat na saksi sapagkat ikaw mismo ang nagpalayas ng mga dyablo sa aming buhay at patuloy kaming umaasa na poproteksyonan mo kami sa lahat ng aming mga espiritual na pakikipaglaban. Kailangan kaming magtagumpay, Panginoon. Sapagkat ito ang patotoo mo sa aming buhay. May mga lugar na sa pintuan pa lang hindi ka welcome, Panginoon. Na maaari naming mapasok sa pamamagitan ng aming mga pagpapatotoo tungkol sa iyo. Binago mo kami. Kung wala kaming ibang natutunan sa iyo at wala kaming nabasa sa banal na kasulatan, ang iyong pagbabago ng aming buhay ay sapat na. Gayunpaman, hindi ka nagtapos sa pagbabago. Pinaglalalim mo ang aming pananampalataya at pinag-uugat mo at pinagtitibay mo sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagtitiis alang-alang kay Kristo. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng iyong katalinuhan. Sa isang paglingon, maaaring malayo pa kami sa larawan ng iyong anak na si Jesucristo. Subalit, Panginoon, napakalaki na ng ginawa mo sa aming buhay. Panahon na para ipagmalaki ka namin. At maraming mga makasalanan na makakilala sa iyo. Kaya likhaan mo kami ng malinis na puso. Likhaan mo kami ng mapagpakumbabang puso. At walang ibang Panginoon sa aming puso maliban si Kristo. At kami handang sumagot sa lahat ng mga magtatanong sa amin tungkol sa aming pag-asa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen.